Ibinida ng NEDA o ng National Economic and Development Authority na kabilang ang Pilipinas sa may pinakamabilis daw na paglago ng ekonomiya sa Asia. Pero ang tanong, kailan kaya ito mararamdaman ng mga mahihirap na Pilipino? May report si Bernadette Reyes. Sa tala ng National Economic Development Authority o NEDA, inaasahang papalo sa 6 to 7% ang gross domestic product o GDP growth rate ng Pilipinas ngayong 2016 tulad ng target noong nagdaang administrasyon. Ang GDP ay ang kabuuang produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa. Sabi ng NEDA, isa ang Pilipinas sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia. Mas mabilis pa nga raw kesa sa China, Indonesia at Malaysia. Kapag lumalago ang GDP, indikasyon ito na lumalago ang negosyo, trabaho at personal income. Ibig sabihin din ng lumalagong produksyon na may mga bumibili ng mga produkto at kumukuha ng mga serbisyo. Pero aminado ang NEDA, malaking hamon pa rin kung paano ito madarama ng mga mahihirap nating kababayan. We have a huge poverty lag. I mean, in terms of inequality and poverty, we have really a huge lag in terms of the effort to reduce poverty and inequality. The growth has not been sustained over a long enough period and also not enough job creating. Tulad na lang ng pamilya ni Aling Connie na malapit ng kumagat ang dilim pero hindi pa nakapananghalian. Umaasa na lang siyang may dalang pagkain ng kanyang mister pag-uwi galing sa trabaho bilang street sweeper. Isa siya sa mga nagtatanong kung bakit tila di umaabot sa kanila ang sinasabing pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas. Dapat may hirap muna bago yung patayan. Sabi ng NEDA, sa susunod na mga taon, magtutuloy-tuloy pa rin ang paglago ng ekonomiya. At kung walang aberyay, mararamdaman din ito ng mga tulad ni Aling Connie. Malaking tulong daw dito ang kaliwat ng mga konstruksyon, ang pagbangon ng sektor ng agrikultura, ang patuloy na pagpasok ng dollar remittances mula sa mga OFWs, at ang hindi masyadong paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya raw mula mahigit 25% poverty rate noong 2012, nasa 21% na lang daw ang mahihirap sa bansa. Sa pinakauling self-rated poverty survey ng Social Weather Station noong Oktubre, bumaba rin ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing mahirap sila. Dagdag pa ng NEDA, mas makakatulong din daw sa pagsugpo ng kahirapan kung mapipigil ang paglobo ng populasyon sa Pilipinas. Ayon sa isang ekonomista, para makalikha ng mas maraming trabaho, mahalaga makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. At para maramdaman ang ginhawa, paalala ng ekonomista, nasa kamay ng bawat Pinoy ang solusyon. Siyempre, may maiwan dyan yung mga kulang ang hindi nakapag-aral ng gusto dahil siyempre meron tayong panahon na napabayaan ng education pero nandiyan naman ang test kung gusto nilang kailangan magsikap Bernadette Reyes, GMA News.